Dapat ginawa mo na lang 48 volts e-bike battery, 48 volts para wala ka ng boost converter. So may nag-comment sa atin mga boss, bakit hindi na lang daw ako gumamit ng 48 volts at tanggalin ko na yung boost converter. So sagutin natin mga boss, bakit nyo laging inaalis sa akin ang boost converter mga boss? Hindi nyo siguro alam kung ano yung kahalagaan or trabaho nito sa ganitong klase ng project mga boss. Ganito kasi yan mga boss, unang-una kapag ka nag 48 volts ka na battery times 2 yung gastos. Alam ba itong 24 volts is 7,000 lang. So kapag nag 48 volts ka mga boss ay magiging doble halos. So yun pa lang mga boss, alam nyo na yung difference kung bakit ako 24 volts at hindi nag 48 volts. So kapag 24 volts lang kasi yung supply papunta sa ating amplifier is may difference kapag pinalakas niyo yung sounds. Kumbaga mahina ang bayo niya kapag naka 24 volts kaya papasok doon ang boost converter natin. So ang boost converter mga boss, yan yung nagpapanatili o nagpapanatili ng power kasi kapag battery lang, walang boost converter, direct na kaagad sa amplifier is ang battery kasi pag hinataw mo yan, kapag hinataw mo ng sounds is bumababa yung voltahe niya compare kapag may boost converter ka is nananatili siya sa 48 volts. Kaya naman kapag todo hataw mo yung bass ay okay lang. Sagad na sagad mga boss, malakas. Compare sa walang boost converter mga boss. Paano ko nasabi mga boss? Dahil na-try ko na yan mismo mga boss. Naka-battery lang ako, wala akong boost converter. Yun at yun pa rin ang resulta mga boss. So pag hinataw mo na naka-battery lang, direct sa battery is mahina siya. Compare sa naka-boost converter na nananatili ang voltahe niya sa 48 volts mga boss. So ang hirap kasi sa atin mga boss, comment lang tayo ng comment, wala naman tayong masyadong alam, ewan ko lang sa inyo. Kaya hindi ako nagtatanong dito sa social media mga boss kasi ang daming comment na hindi naman nila sure kung tama yung kino-comment nila. So ugali na natin kasi yan mga boss kaya naman hindi ko rin kayo masisisi, no? Kaya naman own research talaga ako mga boss. Hindi ako nakikinig sa ibang opinion ng iba. Depende na lang kung master siya kung matagal na siyang gumagamit ng battery ganyan. Pakikinggan ko. Pero kapag yung taong nagsabi nun is wala pang masyadong napapatunayan ba, syempre, own research mga boss. Kaya naman, ang boost converter ay hindi dapat alisin sa ating project lalo kapag ganito, lalo kapag malakas yung sub natin, hindi natin dapat alisin ang boost converter natin. Ito pang pangalawang dahilan mga boss, dahil meron tayong back converter doon or step down mga boss. Ang input lang niyan is 2 volts up to 40 volts mga boss. Kung hindi ako nagkakamali, hanggang 40 volts lang ang maximum input diyan. So kapag nag 48 volts ako ay delikado, hindi na ako makakagamit ng step down na katulad yan mga boss. Yan kasi yung ginagamit ko sa rides mga boss. So ito yung 602 natin. Ang input power niyan is 18 volts up to 50 volts mga boss. Pero ang pinaka maximum talaga na load niyan is 48 volts mga boss. So ginawa ko lang 47.5 para at least kapag tumaas yung volt ng battery is hindi magbabago yung volt ng ating PW12, itong boost converter natin mga boss, no? So, yun ang kagandahan sa boost converter, pinapanatili yung lakas. Kumbaga, para siya yung tangke. Halimbawa, ito yung gripo. Yung gripo yung yung battery. Tapos papunta sa ating boost converter. Yung boost converter, yun yung parang tangke na napupuno para masuplayan ng maayos yung amplifier natin. Na kahit na hugot-hugutin yung power ng boost converter natin ay ayos lang kasi puno pa siya. Kumbaga may karga pa yung boost converter natin. So parang gano'n yun. Kung nagigets mo, hindi mas maganda mga boss. So yun lang ang paliwanag natin mga boss. So thanks for watching.